only in the first district, but also sa second ug sa third. Congressman Carlo, sa miagi og sa maabot nga adlaw, unsa bay dahuman sa unang distrito ni Siyudad sa Davao sa sigutan ng Nograles projects, Congressman? Aside from sa atong mga medical mission, of course, katong atong mga livelihood programs nato, sa livelihood training nato, and aside from that, syempre, naputay kining mga ginatawag na mga scholarships na atong ginatutukan. Then, apart from that, of course, ang atong ginaprograma ng mga infrastructure projects, labi na karong 2012, maka-identify naman po tawag mga bagong mga infra projects for this year, 2012. So, kining atong mga ginatutukan karon ang para sa may tungod sa edukasyon, sa kaalam, Oplan Kaalam program nato sa scholarship, ang atong Oplan Kabuhayan ng mga livelihood programs. Ang kalusugan nato, Oplan Kalusugan para sa kining mga medical mission lagi, ug uban pa mga libreng tambal pinagi sa atong CMAP program, and of course, ang infrastructure, which is under sa Oplan Kalsada program nato. Congressman Carlo, adutas mga pangutana sa makigsunan gikan sa barangay. Adunay suggestions nga ibaligya na lang kuno sa siyudad sa Davao ang reservation sa Times Beach aron nga makapangalap og pundo nga magamit sa flood control project sa Dakbayan sa Davao. Sa imong tan-aw maayo ka kining maong suggestion na Congressman Carlo? Kinihanlan usa tanaw natong legality dinhi, no, because this is a presidential proclamation covered by presidential proclamation kini siya. So dili na siya pwede basta-basta na lamang ibaligya, labi na kay under siya sa presidential proclamation gani, because it is a presidential proclamation. Ang pagkakaalam ko diyan is it is owned by the state, and under the presidential proclamation, it is supposed to be for recreational use, no, para sa atong mga lumulupyo din sa Davao. So we really have to study ang legal implications ng presidential proclamation na yan, o kinahanglan natong pag-aralan po or tanawon nato kung pwede ba ibaligya ka na, no? Because again, it's under presidential proclamation, so kinahanglan i-resolve usa nato kung kinsay tag-iya, national government ba or city government. Okay, lain pa ato kaubangsal bag-o naman gud nga to ang Archbishop diri, no. Doon na bag-ong Archbishop diri sa siyudad sa Davao. Archbishop, no, sa siyudad sa Davao, Congressman. Si Archbishop nga si Romulo Valles o pulis militerong obispo nga si Archbishop Fernando Capalla. Nakahigayon ka ba nga nakipaghimamat ko na paghimamat sa ato ang bag-ong obispo, Congressman? Wala pa I think wala pa siya magbalhin yun dinhi sa Davao City, no? I think wala pa yung official turnover. Pero nadungog na ko ang balita from Archbishop Capalla mismo dito sa pag-celebrate niya sa kapistahan sa Lady of Lourdes dito sa Bangkal, sa Talomo. Siya gid mismo nag-announce na the Pope has already accepted his retirement, and ang bagong Archbishop nato is Archbishop Valles. Pero ingon lagi niya na wala pa ma-schedule ang formal turnover. So hulaton na lang nato kung kano sa ang formal turnover. Pero ingon ni Archbishop Capalla na bisan retired na siya, dinhi daw siya mag-retire sa Davao. So mahimong aktibo lang gihapon siya sa kalihukan sa simbahan dinhi sa siyudad sa Davao ug sa Davao region. So active lang gihapon siya, although retired na siya as Archbishop. Dinhi siya mag-retire, he will still use his retirement as a means na makatabang pud or makasuporta ng gihapon sa Archdiocese sa Davao ug sa uban pa natong mga kaigsurang Davaoenyo. Atay, Bert, napot na tayo ubay-ubay ng mga pangutana nga ito kang Congressman Carlo Nograles. Murag di na magigkapungan, labi na itong taga-Davao del Sur, pangutana na rabarog ito kay murag nasiak na rabarog itong ilang probinsya. Pero, pasimpon. Kasi doon na kapay ikapuno, Congressman Carlo Nograles para sa itong mga televiewers. Yes, alang sa atong mga tigtanaw sa programa natong Kalambuan Dalatanan, daghang kayong salamat sa kanunay no pagtanaw sa pagsuporta ninyo sa atong mga programa ug mga proyekto labi na sa unang distrito ug rest assured na karong 2012 dugangan na pud nato, no, dugangan pud nato ug mas daghan pang mga proyekto, mga programa alang sa kalambuan nining atong Dakbayan sa Davao ug labi na sa unang distrito ug kalambuan sa matag pamilya dinhi nagpuyo sa
atong unang distrito sa Davao. So kayong tanan daghang kay salamat. Labi na sa akong asawa na si Marga ug sa tulo na akong anak na sila si Mateo, Massimo ug Nika. Daghang kay salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Salamat kay Congressman Carlo Nograles sa itong mga pasalamatan. Bert? Okay, nagpag-greet din ang mga kabatanunan diya sa may Matina Grabahan, no? Nga ang 6th Friendship Monthsary Anniversary diya nila, kang Darlene o kang Marie Chris o kang happy viewing po kang Bobby Muhamarin, Richard Pujadas, kang retired Colonel Maghari diya sa may JSS, kang Boy Bersusa diya sa Balusong o kang Barangay Captain Romel de los Rias diya sa may Barangay 6A. Happy viewing kaninyong tanan. Okay, Bert. Pasalamat na. Siyempre, imong ipabot. Parag, mutimbaya na lang siguro ka agig katapusan, di ba? Okay, siyempre, pasalamatan po nato no, ang nag-design ini nga to ang studio nga si Jack o sa to ang makeup artist nga si Kata Gallianeto. Ako si Bitoy Villasis. Salamat. Automatic paminaw, automatic viewers, inyo alagad, Saldi Chato, may ganda. Kalambuan, Dalatana. Maayong adlaw. Kaalam sa basic welding course ang dala sa Tatak K ngadto sa mga out of school youth dinhi sa Barangay 40. Nahuman sa 15 ka mga batan-on ang usa ka semanang pagtuon sa pagwelding ug sila nakahimo og basketball boards alang sa ilang barangay. Pagkuman ako ani motiwas kog eskwela dito sa engineering. Salamat ko na ako higayon na maka-abroad ani na kuan basic training. Nagplano ko na mo proceed og NC3 para makumpleto na ko certificate. Magpadayon ang atong pag-alagad kaninyo kini ang inyong higala Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K.